Pinag-aaralan ng otoridad ang pagkakaroon ng mass rail transit system sa Metro Vigan. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Pinag-aaralan ng Vigan City Government ang paggamit ng Tranvia, isang mass rail transportation na iikot sa Metro Vigan. Nag-ugat ang ideya dahil sa tumitinding trapiko sa lungsod, lalo na tuwing rush hours. Sa panukala, mayroong 6 na line, 2 Vigan Line o Tranvia na iikot lamang sa Vigan City, Kawayan Line, San Vicente Line, Santa Catalina at Bantay Line. Madadamay na rin po yung pagprogreso ng mga ibang bayan. Kasi siyempre, hindi lang naman Vigan ang papasyalan, kundi kung saan sila pumarada, magkakaroon rin ng mga hanap buhay doon. Job generation, livelihood generation. Gagamiting terminal ang kasalukuyang terminal sa Vigan, ngunit magdaragdag ng stalls, office space, magkakaroon pa rin ng bus station at tricycle station. Maglalagay ng solar panels sa rooftop ng terminal para sa charging stations. Magtatayo rin ng Tranvia Station para sa mga pasahero na natukoy na ang lokasyon at Tranvia Stop. Ayon sa City Government, ang Tranvia ang mass transportation na ginamit sa Manila taong 1905 hanggang 1920s. Napaka-feasible daw ng proyekto para sa Metro Vigan. Yung tricycle, dadami po biyahe, dadami ang tricycle, dadami ang kalesa, dadami ang turista dahil sa turista. Pati dun sa mga karatig bayan. Pero tingin ng ilang namamasada, ikalulugi nila ang pagkakaroon ng Tranvia. Pero karamihan na sinasakyan yung mga turista ngayon, yung kalesa, hindi sumasakay sa tricycle. Eh kung meron yung mamatay din yung kalesa, baka doon nasasakay yung mga turista. 5 bilyong piso ang ilalaan na budget sa mass rail transportation na popondohan ng pribado, ngunit may revenue o kitang mapupunta sa gobyerno ayon sa city government. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.